Hi, good day brothers and sisters. Again, maraming salamat sa pag-visit mo ulit dito sa aking channel at sa panonood mo dito sa ating current episode ngayon, which talks about work and achieve for the glory of God. So, self-explanatory kung tutuusin, pero sa tutuusin lang din, medyo mahirap i-apply sa buhay. So, bakit nga ba tayo nag-work? Of course, generally nag-work tayo para sa ating pamilya, nag-work tayo para sa ating future, nag-work tayo para sa ating mga anak, of course. Kung di man anak, sa ating mga mahal sa buhay, in the future na meron silang mapapakinabangan out of our savings and at the same time yung ating mga investments. Pero ang bilang Kristiyano, sa buhay ng Kristiyano, ang kailangan natin is primarily tayo ay nag-work para sa glory ng Panginoon. Secondary lang ang mga yan kasi lahat ng mga nabanggit ko, temporary. Lalo na yung pera, at the same time yung ating mga achievement. So dapat daw talagang ang ating unahin pag nag-work tayo ay para sa glory ng ating Panginoon. So pag-uusapan natin yung topic na to kasi ako din, like you, I was also an employee before. Ako nag-YouTube or bago ko ginagawa itong pag-video. Pero I cannot really see the joy in doing those kind of activity or that kind of activity. And mas nakita ko ang joy ko sa paggawa ng video, lalo na para sa kapurihan ng Panginoon. At syempre, gustong-gusto ko din syempre yung magkaroon nga ng tsansa ako na makayakag ng mga katulad ninyong mga napili ng Panginoon, kumbaga, dito sa kanyang ministeryo. So, bakit nga ba kailangan natin na magkaroon ng tinatawag na mindset na mag-work ako para sa glory ng Panginoon at hindi para lang sa glory ko, hindi ko sinasabing hindi nyo naisipin yung future Of course, kasama yon. Pero primarily, dapat mag-work tayo para sa glory at ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi para sa Kanya, of course. Sabi kasi sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, ibig sabihin ito, sabi sa Colossians, which is sulat din ni Paul, kumbaga, the greatest tawag dito, servant ng Panginoon nung time na yan. Ang sabi is, kapag tayo daw ay nag-work, dapat daw tayo ay nag-work ng parang para sa Panginoon. Kahit sino pa yung pinag-workan nating earthly masters natin, dapat ang iisipin natin na nag-work tayo para sa Panginoon dahil siguradong meron tayong reward na matatanggap or inheritance pag tayo ay napunta na sa langit. So, hindi ito ibig sabihin magkakaroon ka ng, kumbaga, earthly what they call this earthly inheritance Meron, syempre, may posibilidad na hindi natin alam kung ano yung magiging inheritance natin, pero for sure, eternal inheritance yan. Hindi yan yung tulad dito sa mundo na magiging temporary lang, kumbaga lilipas din. So dapat doon tayo talaga nag-look forward. Kaya yun yung unang sinabi na bakit natin kailangan mag-work para sa kadakilaan or kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Second point is ito, nakikita natin sa screen, yung 1 Corinthians 10:31. Sabi nga dyan, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So, sabi mismo, ano daw man ang ginagawa mo, kumain, matulog. Of course, hindi ko na isasama yung susunod pag after kumain kung ano mangyayari. Pero lahat daw dapat nang gagawin natin ay para sa kadakilaan at kapurihan ng Panginoon. Sabi na, siguro may magsasabi sa akin, paano yun, brother? Ako, nagyoyosi ako after kumain. So, kailangan din ba pag-yoyosi ko para din sa kapurihan ng Panginoon? Hindi po ganon. Of course, we will only do works or mga activities na sa tingin natin ay, sabihin natin ay kapuri-puri at the same time ay talagang sasabi nating worthy na maialay sa Panginoon, kumbaga. So, kung yung pagyoyosi, sa tingin ba natin, kapuri-puri ba yun? Maialay ba natin sa Panginoon? Kasi baka may mamiloso po sa akin. Syempre, hindi. Of course, dahil unang-una, temple of, hindi ko naman sinasabing, di ba? Hindi ko naman sinasabi na galit tayo sa mga nagyoyosi. Pero, just to stick with the scripture, ang sabi kasi sa scripture, ang ating katawan ay temple ng Panginoon. And at the same time, sabi ng Panginoon, we must present ourselves sa Panginoon na parang offering, living offering sa Kanya. Kasi ang ating body ay very precious. So, in short,
yung pagyoyosi, hindi siya nakakatulong at hindi siya nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. So, hindi siya maisasama doon sa sinasabi natin na always work, when whatever you do, you must do it for the glory of God. Of course, yung mga masasabi lang natin na talagang naaayon sa Panginoon. Kumbaga, kung ano ba ang Panginoon, kung ano ba ang kanyang ipinakitang mga gawa sa atin. Ganon din yung dapat susundin natin, ipapakita. And kapag once na yun pinakita, dapat inaalay natin yun sa Kanya, of course. Itong pagmiministeryo, work din yan, of course. And to continue, sabi din sa Ephesians 6, chapter 6, verse 7 to 8, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. So, in connection yan doon sa first na nabanggit ko na Bible verse, which is sa Colossians. So, sabing ganon, kailangan daw magsaserve pa rin tayo sa Panginoon, at kahit na anuman gawin natin, kung nagsaserve man tayo sa earthly masters natin, sa ating managers o boss, kailangan ng ating core point ay yung ating pagsaserve or yung ating pagpupuri sa Panginoon. Now, ano ba yung benefits? Of course, ano ba yung mga benefits pag tayo ay nag-work and nag-achieve para sa glory ng ating Panginoon? Kumbaga, achievement natin, tayo ay pumasa ng board exam, lahat inialay natin sa Panginoon, lagi natin siyang ina-acknowledge, which is very important, kapatid. Kailangan i-acknowledge natin lagi ang Panginoong Jesucristo sa lahat na achievement natin, milestones natin, dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin makakamtan yon. Maaring masasabi niyo sa akin na hindi naman ako nagdasal hindi naman ako nagkaroon ng kahit anumang devotion, pero pumasa ako pwede pa rin ang mangyari doon, yung sa nangyari na hindi ka nag-devotion or something, ganyan, pumasa ka, baka may plano sa iyo ang Diyos. At syempre, mahirap mo magsalita, baka dahil sa boast natin, sa yabang natin sa sarili natin, baka mamaya ang Diyos na mismo ang pumitik sa akin. And kapatid, mind you, nangyari na sa akin yan. I have already experienced that. Whenever I was achieving before, talagang hindi ko na-recognize ang Panginoon, napitik ako ng Panginoon dahil doon. And ayokong mangyari sa inyo yung kapatid. Kaya, always do it for the glory of God. Every achievement, you must offer it or you must thank it to our Lord Jesus Christ. Ganon lang kasimple. And ano nga yung benefits? Mabalik tayo. First, of course, yung sense of purpose. Of course, you will be having a purpose in life. Siyempre, kapag ikaw ay nagkakaroon ng ganong klaseng mindset na lagi ka nag-work, alam mo may purpose ka sa mundo, and alam mo na in the future, after mo mawala dito, hindi magiging in vain lahat. Sabi nga rin sa Bible, di ba? All your labor shall not be in vain. Kapag ikaw ay gagawa ng kahit anong gawa para sa Panginoon. Second, inner peace. Of course, kapag ikaw ay laging gumagawa na para sa Diyos, since ang ating Panginoong Hesus ay Prince of Peace, siya ay ang tinatawag nating prinsipe ng kapayapaan, of course, magkakaroon ka rin ng kapayapaan sa isip at sa iyong katawan, sa iyong pag-ano. Kumbaga, of course, hindi ko sinasabing mawawalan tayong problema, pero ibig ko ba sabihin, mas madali ninyong malalagpasan yung mga pinagdadaanan ninyo, and talaga magkakaroon ka ng kapanatagan ng loob. Pangatlo, of course, favor and blessings. Of course, sabi nga ng Panginoon, nagbigay siya ng promise. Kung sakali man na ikaw ay gagawa para sa Kanya at ikaw ay magpapasalamat o i-acknowledge mo lagi sa lahat ng achievements mo, talagang reward ng Kanya, eternal reward, of course. Kahit dito, earthly reward, meron din naman, mafe-feel mo pa rin naman yun pero ang ilulook forward natin, yung eternal reward, of course. Tapos, of course, meron kang magkakaroon ka ng positive influence sa iba. So, magiging positibo ang pag-i-influensya mo sa ibang tao. So, makikita ka nila as parang isang inspirasyon ulit. Kumbaga, di ba, ang saya ng ganong feeling na tipong, gagayahin ko rin siya kasi dahil sa kanya nabago buhay ko. And gusto ko rin may mabago akong buhay tulad ng ginawa mo para sa akin. Di ba? Nakakatuwa yun, of course. Eternal reward. So, nabanggit ko na yan kanina. So, again, hindi natin mapipinpoint yung eternal rewards. Pero, of course, anything na may isip mo na parang wala dito sa mundo. Kumbaga, unlimited ulam, o kaya naman, mga mahilig kumain, parang ako, o kaya naman, unlimited, ang dami. Hindi natin maisip dahil lang ang langit ay talagang the best place na ibinigay o ginawa sa atin ng Panginoon. Kumbaga, inihanda niya in short. Susunod, transformation of character. Same lang din yung positive influence, of course. If you will be having a positive influence to the other people, of course, magiging positive or magkakaroon ka na rin na transformation of character. If dati ganito ka, mabisyo ka, mawala na yung bisyo mo unti-unti. Malaking bagay yon, kapatid. Nangyari sa akin yan And actually, ako hindi naman ako perfect. Hanggang ngayon talaga nagkakamali pa rin ako. Wala naman tayo. Pero napapansin ko na medyo may nababago at nagiging positive ang aking input sa tuwing ako ay gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon. Next, joy and contentment. So, itong joy and contentment, ito yung pinakamahirap hanapin sa mundo. Tingnan nyo, kapatid. Sabihin nyo sa akin kung mali ako.
Kapag kunwari may gusto akong bagay, sabihin natin gusto ko ng sports car. Gusto ko yung sports car, sabihin natin Ferrari. So kung yung Ferrari ngayon, nakakuha ka na ng Ferrari, sabihin natin out of your business, later on magsasawa ka ulit. Kumbaga wala magiging contentment, wala magiging joy kasi lagi ka may mag-aasam ng gusto mo eh. Pero kapag kunwari, hindi ka nag-focus sa ganong bagay at lahat ng mga nagagawa mo, na-achieve mo, ipinapasa Diyos mo, ipinagpapasalamat mo, itinataas mo na sa Kanya, lagi, lahat. Magkakaroon ka ng achievement. Magkakaroon ka ng satisfaction and joy, contentment, kumbaga. Hindi ka magkakaroon ng parang restlessness na gusto mo ganito, kasi magiging greedy ka na nun eh. So, yun yung isang benefit din. Tapos, third to the last, stronger relationships. Of course, relationship una sa Panginoon. Stronger relationship sa iyong mga immediate family, immediate friends, which is very good kasi fellowship yon, of course. Tulad na nabanggit ko nung nakaraan, kapag nagtipon-tipon ng 2-3 tao, of course, andun ang Panginoon sa kanila, gumigitna o pumapagitna ang Panginoon sa kanila. So, magandang bagay yon, of course, fellowship. Second to the last, witness to others. So, ganun lang din yung parang positive influence. So, ikaw ay magiging living testimony na ikaw ay talaga naging sobrang successful, ikaw ay sobrang masaya, ikaw ay laging contented dahil ikaw ay nag-work and nag-achieve para sa glory of God. And lastly, eternal impact. So, para siyang eternal gifts, tulad na nabanggit ko kanina. Pero itong eternal impact, of course, ano ba yung magiging impact sa buhay mo later on kapag ikaw ay napunta na o tayo ay napunta na sa langit, of course. Kung yun ang desire natin na i-glorify si God lagi, we have the potential to make it a lasting impact, kumbaga, na nag-extend beyond our lifetime. So, yun yung parang beyond this temporary world, kumbaga. Always remember na yung actions natin can contribute to the advancement of God's kingdom and spreading of His love and truth, kumbaga. So, pag advancement, ibig sabihin, pag nag-a-advance, ibig sabihin, yun yung parang nagpo-progress. Ibig sabihin, dumadami yung mga nayayakag natin, dumadami yung mga nagpupuri, dumadami yung nabibigyan ng hope, nabibigyan ng peace, at nabibigyan ng contentment and joy. Of course, dahil tayo ay nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo, kumbaga. So, always remember, kapatid, before I end this video, work and achieve for the glory of God. Kitang-kita naman sa screen. Always remember na kapag tayo ay nag-achieve, don't forget to thank God, to give the credit to Him only, kumbaga. Sa'yo pwede naman, of course, huwag mo kalimutan ng sarili mo, pero unahin mo lagi ang Panginoon. Kasi kundi dahil sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng ganyang achievement, which is obviously, totoo naman. Hindi mo masasabi na ngayon ay hindi mo ako nagpasalamat, nag-achieve pa rin ako eh. Pero take note, kapatid, may mga tao na suicidal, may mga tao na kahit anong achievement nila dahil wala silang Diyos, hindi sila nagpapasalamat, hindi sila nakokontento, nagpapakamatay, nai-stress, di ba? So, kapag meron kang Diyos, joy and contentment, yan talaga, tapos sabay success, eternal impact, positive influence, napakadaming may bibigay sa'yo, puro positibo. Ayaw mo ba noon? Of course, kahit sino gusto yun. Those attributes or rather those benefits rather are kumbaga more sabihin natin valuable than money, than achieving temporary things here on earth, kumbaga. So, yun lamang, kapatid, and maraming salamat ulit sa pakikinig. Again, just don't forget to subscribe, share, and like itong ating video na ito at ang ating channel para marami din tayo, again, mayakag na mga other brothers and sisters na medyo naliligaw or sabihin natin ay medyo nawawala ng pag-asa sa buhay at gustong makarinig na kahit anumang inspirational and spiritual messages. Makakatulong talaga sa kanila ito. And again, maraming salamat sa panonood ng video ito. See you next video. Maraming salamat and God bless you more.